Sa pagpapatuloy, makikita natin si Mystery Moon na sa wakas ay kasama na si Anna sa pagligo. Nananatili siyang nahihiya at humingi ng paumanhin sa kanyang senior dahil nagagawa lamang niyang tanungin siya habang naliligo, dahil sa kung gaano kaabala si Anna sa trabaho. Pagkatapos ay nagtanong si Anna kung ano ang gustong pag-usapan nila at sinabi ni Mystery Moon kung paano sabik na natututo ang lahat sa mga bawat araw, kasama si Maggie na kamakailan lamang ay sumali. Pakiramdam ni Moon ay hindi siya sapat kung ihahambing sa pagsusumikap ng iba, kung saan tiniyak ni Anna sa kanya na lahat ay nagsusumikap sa kanilang sariling paraan, na binibigyang diin na ang mga witch ay nakatuon sa pag-unawa sa kanilang sarili, sa kanilang mga kakayahan, at sa kanilang mga landas sa hinaharap. Ibinahagi ni Anna kung paano siya tinulungan ng prinsipe upang gabayan siya, na sinasabi sa kanya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi lamang para sa masasamang layunin ngunit maaari ding maging kapaki-pakinabang, na humantong sa kanyang ebolusyon. Pinayuhan niya ang kanyang junior na huwag pilitin ang kanyang sarili ngunit patuloy na mag-aral sa sarili niyang paraan at oras, alam niyang uunlad siya ng natural. Pagkatapos ng kanilang seryosong pag-uusap, sinimulan ni Anna ang pagpahid ng shampoo sa ulo ni Moon, na naging dahilan upang makaramdam ng lubos na kahihiyan at awkward si Moon, lalo na't hindi pa sila nakakita ng shampoo dati. Sa pagtatangkang gumanti, nagpasya si Moon na himas-himasin din ang likod ni Anna. Mukhang naiintriga si Lady May sa mabangong sabon sa bayan, at ipinaliwanag ni Carter na isa itong sikat na bagay na ginagamit ng lahat sa kastilyo. Pinupuri niya ang kakayahan nitong magtanggal ng langis at mag-iwan ng nakakapreskong amoy ng rosas. Nagpasya si Lady May na amuyin ng sabon at nagulat siya sa kaaya-ayang halimuyak nito. Namangha siya kung paanong ang napakalaking mabangong sabon ay abot kaya kumpara sa mga mamahaling pabango sa syudad ng kaharian. Inihayag ni Carter na nagawa nilang gawing mas cost-effective ito sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang materyales sa halip na mga mamahalin. Nagpatuloy si Carter sa pagbili ng ilang bloke ng sabon para sa kanya, na naging sanhi ng bahagyang pamumula ni Lady May. Pinanggit ni Carter na ang limitasyon sa pagbili ng bawat tao dito ay 2 bar lamang, ngunit mag-aalok siyang humingi ng higit pa sa prinsipe kung kinakailangan. Matapos matanggap ang mga soap bar, mukhang medyo nabigla si Lady May ngunit kalaunan ay ngumiti at malugod na tinanggap ang mga ito. Si Lady May ay malalim ang iniisip habang si Carter ay namimili ng regalo para sa kanya. Pinag-iisipan niya ang kanyang nakaraan sa Longsong Fortress, kung saan siya kinilala at hinahanap palagi sa mga sinehan, ngunit hindi niya maisip na magtatrabaho siya sa isang maliit na bayan tulad ng border town, na puno ng mga taong sa tingin niya ay hindi pa masyado marunong magbasa. Biglang bumalik si Carter dala ang regalo, at nang buksan niya ito, may isang napakagandang salamin na nagpapakita sa kanyang refleksyon at kung gaano siya kaganda. Kahit na si Carter ay pinupuri ang kanyang kagandahan mula sa kanyang kamakailang pagtatanghal sa entablado at maayos na nagtatanong kung gusto pa ba niyang mamasyal. Parang naramdaman niya ang kaginhawaan kasama si Carter, and who knows, baka ganoon din ang nararamdaman ni Carter. Kalaunan ng gabing iyon, pagkatapos ng kanilang masayang oras na magkasama, umupo si Lady May para sumulat ng liham kay Ambassador Petrov. Sa sulat nito, ipinaliwanag niya na hindi siya babalik para suportahan ang pamilyang Honeysuckle sa Fortress Theater. Sa halip, nagpasya siyang manatili sa border town para mas lumalim ang kanyang pag-aaral at palawakin ang kanyang matututunan sa kanyang karera bilang aktor. Tila si Carter sa wakas ay hindi na nag-iisa. Isang araw ang lumipas sa border town, kung saan iniulat ng isang bagong kabalyero na magiging mahusay na ang pagsasanay ng ikalawang hukbo. Magiging handa na sila para sa target na pagsasanay sa loob ng humigit kumulang 1 linggo, at sa panahong ito ay nakatitiyak siyang magkakaroon ng maraming mga nakadecommission na flintlock para sa lahat. Samantala, si Prince Roland ay lubos na natulala kung sino ang bagong kabalyero na ito. Bumaling siya sa kanyang advisor, nalilito, at nalaman na ito ay walang iba kundi si Carter Lannes lang pala. Si Carter, na medyo nahihiya, ay umamin na kakagupit lang niya ng kanyang balbas kagabi. Sinabi niya sa kanila na huwag na siyang kulitin, ngunit hindi mapigilan ng prinsipe at ng kanyang advisor ang tumawa, na sinasabi ng malakas kung paanong ang paghabol sa mga babae ay maaaring humantong sa isang lalaki sa gayong mga pagbabago ng kaugalian.
Bumalik sa plano, tinitiyak ng prinsipe na ang lahat ay makakakuha ng sapat na bala para sa pagsasanay at sinabihan si Carter na kumuha ng mga veterano mula sa unang hukbo upang mga siwa sa kanila. Nang ang prinsipe ay tapos na sa pagbibigay sa kanyang advisor ng isang listahan ng mga gawain, si Carter ay nagmumungkahi na maaari silang kumita ng magandang pera sa pagbebenta ng mga pabango na ginawa nila gamit ang sugarcane dahil narinig niya na ito ay mataas ang presyo sa King City. Ang mga mata ng prinsipe ay kumikinang sa pag-aasam na kumita. Nakikita ito bilang isang magandang pagkakataon upang mag-imbak ng ilang maraming pera. Ang advisor, na nakatayo pa rin sa malapit, ay idinagdag na ang pabango ay ang nangungunang lihim na produkto ng King City Alchemy Association, na halos 1,000 lamang ang ginagawa bawat taon at ilang bahagi lamang ang nabebenta. Ang pagbebenta nito sa labas ng King City ay maaaring mangahulugan ng pagdedouble sa presyo ng pagbebenta. Ipinaliwanag niya na ang mabangong sabon din na ginawa nila ay ginagawang mas masaya ang oras ng pagligo, at kung gagamit sila ng tubo para sa paggawa ng pabango, maaari silang makakuha ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta nito sa Redwater City at Fallen Dragon Ridge. Ang prinsipe ay nabigla sa kung gaano kaliit ang gastos sa paggawa ng pabango. Ito ay iilan lamang sa mga dinikdik na bulaklak, halamang gamot, at ethanol, at ang kita nito ay napakalaki. Bukod sa pabango, maaari rin silang makagawa ng white wine at white sugar. Kahit na hindi sila makakuha ng mataas na kita sa pabango, makakakuha pa rin sila ng ilang maraming pera at mga ginto sa produkto ng wine. Sa kanyang pag-iisip, tinipon niya ang lahat ng mga merchant ng lungsod kinabukasan. Nang maubos ni Merchant Hog ang ilang alak, nasabik siya tungkol sa sobrang taas ng kalidad ng produkto. Nagulat din si Margaret sa masarap na lasa ng alak, ngunit mas interesado siyang talakayin ang deal sa negosyo ng pabango, kaya agad siyang sumabak sa kanyang mga tanong. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataon at sumandal sa prinsipe upang sabihin ang ilang lihim na impormasyong hiniling nito. Mukhang wala naman masyadong nagbago sa mga kinilo simula nang lumaban ang border town sa simbahan. Ang kaharian ng Wolfheart ay lumaban ng husto, at di umano'y huminto ang hukbo ng simbahan sa Broken Tooth Castle sa loob ng halos 2 buwan. Bukod pa rito, nagpaabot ang hari ng Dawn sa Grey Castle, na pinaghihinalaan ang mga intensyon ng simbahan na sakupin ang lahat ng mga kaharian sa mainland. Iminungkahi ng hari ng Dawn ang isang alyansa upang paalisan ang mga puwersa ng simbahan at makipagtulungan sa pagtalo sa banal na lungsod ng Hermes. Mabilis na tinanong ng prinsipe si Margaret tungkol sa tugon ng hari ng Grey Castle na kanyang kapatid sa panukalang ito. Bilang tugon, bumantong hininga siya at ibinunyag na, sa tugon ng advisor ni Timothy, tinanggihan ni Prime Minister Maris White ang panukala. Ang chubby merchant ay may ailalahad din na balita. Pinanggit niya na si Timothy ay kasalukuyang naka-occupied sa rehiyon ng silangan kasama ang kanyang mga tauhan, na iminumungkahi na maaaring hindi siya makapag-focus sa ibang mga bagay. Mayroon ding balita tungkol sa isang malaking fleet na dumaong sa rehiyon ng Seawind na pinamumunuan ni Garcia Wimbledon, na nagdulot ng kaguluhan sa mga baybayin. Ninakawan nila ang lahat ng nakikita, kabilang ang mga simbahan, at maraming mga ngalakal mula sa fjord ang naging mga biktima. Idinagdag ni Margaret na maraming mga refugee ang lumitaw sa mga rehiyon sa silangan, at ang kanyang caravan ay kumukuha sa iilan sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi lamang nagnanakaw ng mga mahahalagang bagay kundi kumikitil din ng mga buhay at sinusunog ang anumang hindi nila madala, na sa palagay niya ay magdudulot ng matinding dagok kay Timothy. Nakatatapos lamang masupol ang mga mahaharlika sa lugar. Ang prinsipe ay nag-aalala tungkol sa mga refugee at nagtanong kay Margaret para sa mga detalye. Ipinaliwanag niya na kumpara sa mga refugee mula sa border town o Wolfheart, ang mga mula sa Grey Castle ay mas malamang na gustong ibenta na lamang ang kanilang sarili sa pagkaalipin. Nilinaw ng prinsipe na ayaw niya ng mga alipin, gusto niyang magbigay ng pagkain at tirahan para sa mga gustong manirahan sa border town. Nang malaman niyang may humigit kumulang 10,000 refugee, karamihan ay mga kababaihan at mga bata, ang nagtitipon sa labas ng King City, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na suriin sila. Nagtanong ang prinsipe kung kailangan nila ng pahintulot mula sa mga opisyal ng King City para mailipat ang mga refugee, ngunit tiniyak sa kanya ng matabang merchant na hindi na ito kailangan dahil maaaring humantong sa kakulangan sa pagkain at gulo ang siksikan din sa lungsod.
Nag-offer si Margaret ng mga barko para ihatid ang mga refugee at nakipagkasundo sa prinsipe, nakipagkamay para ayusin ang gastos sa mga steam machine na binili niya sa kanya. Sa labas, lahat ay masayang nag-o-offer ng kanilang pagkain at pampalasa kay Maggie, na malapit nang bumalik sa fjord. Naluluha siya, nakikita ang pagiging pagkabukas palad, at marahil ay ayaw pang umalis, at nangangakong babalik siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay iniabot ni Prince Roland ang isang sulat sa kanya, na nagsasabing para kay Princess Tilly ito. Ang maliit na batang babae ay sabik na tinanggap ang liham, na nangangako na ibibigay ito anuman ang mangyari. Naiintriga si Nightingale sa pakikipag-ugnayan niya sa kanyang kapatid na babae. Ipinaliwanag ng prinsipe na isinulat niya sa liham ang tungkol sa kanyang pagnanais para sa pakikipagtulungan, at hiniling na magpadala ng ilang uri ng suportang witch upang tumulong sa pagtatayo ng border town. Sa liham, hindi niya tinukoy ang kanyang sarili bilang kanyang kapatid kundi bilang pinuno ng kanlurang rehiyon. Nagtanong si Lightning, ang matalik na kaibigan ni Maggie, kung paano kung hindi siya payagan ng ibang mga witch na bumalik sa border town. Bilang tugon, kumpiyansa na sinabi ni Maggie na lilipad siya pabalik dito nang hindi magsasabi sa sinuman. Sa pagkaroon nila ng deal, ang ating mga masasayahing witches ay nagpalitan ng fist bump bilang magkapatid bago maghiwalay sila ng landas. Nakadama ng tagumpay si Prince Roland dahil alam niyang nasa panig na nila si Maggie pagkatapos lamang ng isang buwan. Habang lumilipad si Maggie dala ang kanyang kargada ng mga produkto, nais ng prinsipe ang kanyang ligtas na paglalakbay. Samantala, iniisip ni Lily kung tumababa ng kaunti si Maggie, at si Lightning, na nagpapakain sa kanya ng lahat ng pagkain, ay mabilis na napuna na marahil siya ang may kasalanan. Lumipat ang eksena sa isang barkong naglalayag na sakay sina Margaret at Theo, ang kinatawan na ipinadala ni Prinsipe Roland. Tinanong ni Margaret ang batang lalaki kung siya ay ipinanganak sa King City, at kinumpirma niya na siya ay lumaki doon bago naging isang gwardya ng kastilyo. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pakiramdam na makakauwi na ngayon, kung saan sumagot si Theo na mas gusto niyang manatili sa border town dahil labis niyang hinahangaan si Prince Roland. Pagkatapos ay tinutokso siya nito, tinanong kung ano ang alam niya tungkol sa prinsipe, kung saan nakatingin ito ng blanko, hindi sigurado kung paano tutugan. Pinanggit ni Margaret na si Prince Roland ay isang kamangha-manghang tao ngunit may masamang reputasyon sa King City. Nagtanong siya kung narinig ba ni Theo ang mga chismis tungkol sa prinsipe pero sinabi ni Theo na sa border town, hindi siya katulad ng mga chismis na iyon. Siya ay may mahusay na pag-uugali, maalalahanin na Ginoo na may mayaman na kaalaman. Nagkibit balikat si Theo, inamin na siya ay nagtataka, nag-isip na marahil ay itinatago ni Prinsipe Roland ang kanyang tunay na pagkatao. Habang nag-uusap sila, sa wakas ay nakarating na sila sa King City, at si Theo ay nalilito sa kaguluhan sa labas ng mga pader. Tinanong niya si Margaret tungkol sa mga nagtitipon doon. Ipinaliwanag ni Margaret na ang mga taong ito ay kasalukuyang pinapakain ngunit hindi niya masisigurado kung patuloy silang makakatanggap ng pagkain ng walang katapusan. Ang mga malalakas ay malamang napipiliin ng mga maharlika habang ang mahihina at mga matatanda ay maaaring maiwan. Nagtanong si Margaret kung plano niyang gamitin ang kanyang mga tauhan upang mag-advertise at mag-recruit ng mga tao, ngunit ipinaliwanag ni Theo na hindi ito epektibo at makakakuha lamang ng masyadong pansin. Sa halip, iminumungkahi niyang isama niya ang kanyang mga tauhan at ihayag na nakaisip na siya ng plano para makagawa ng mga bagay-bagay. Sinabi ni Theo, makikitungo sila sa mga nakakainis na opisyal o mag-recruit ng mga taong kilala bilang mga rats upang mamanage ang plano. Nung minsang siya'y nag-iisa, ibinunyag niya ang kanyang nakaraan nang sumali siya sa gwardya ng kastilyo. Dati siyang bahagi ng patrol team na responsable sa mga maling gawain na ipinapasa sa isang organisasyong nasa underground na tinatawag na mga rats. Nililinis ng mga rats ang lahat ng maruruming gawain ng kaharian upang panatilihing balanse ang mga bagay-bagay. Plano niyang lapitan sila sa pamamagitan ng middleman upang makita kung sila ay kukuha sa kanilang ibibigay na trabaho. Habang naglalakad, napansin ni Theo ang ilang mga batang babae na nakabitin sa bitayan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa middleman, na idinala siya sa mga rats. Ipinakilala ng middleman si Theo sa grupo, na kinabibilangan ng isang batang babae at isang taong nagngangalang Fox.
Nagulat si Theo nang makita ang isang tao mula sa isang respetadong pamilya na nasangkot sa makulimlim na aktibidad na ito. Ipinaliwanag ng middleman na nawala ni Fox ang lahat ng kanyang pera sa pagsusugal, ibinenta ang lahat, at tumakas kasama ang ibang babae, at iniwan ang kanyang asawa. Umupo si Theo at dumiretso sa punto. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa plano ng lungsod na bawasan ang ayuda sa pagkain para sa mga refugee, na maaaring humantong sa mga kaguluhan. Binigyang diin niya na ang pagpapaalis sa mga tao ay magiging mas mahirap kung lalago ang kaguluhan sa lungsod. Nagtanong ang middleman kung ano ang kanilang gagawin. Sinabi lang ni Theo na kailangan nilang ipalaganap ang salita na ang kanlurang rehiyon ay sasakop ng ilang mga lupain at tinatanggap ng lokal na Panginoon sa kanluran ang mga refugee. Sinabi niya sa kanila na gawin itong makatotohanan hanggat maaari at iginiit na ipakalat ang salita, na ang mga mersenaryo at ang ilang hukbo ay darating dito sa loob ng 3 araw upang takutin ang mga tao. Ang isang tao ay nagsalita, na nagsasabi na kung walang mga mersenaryo, ang mga tao ay hindi maniniwala sa tsismis kahit gaano ito kapanipaniwala. Tiniyak ni Theo sa kanila na darating ang mga mersenaryo, at may isang tao na malakas na nagtatanong kung mayroon ba talagang sinuman sa kanlurang rehiyon na handang kunin ang mga refugee. Tinapik ng middleman ang ulo ng tao, na nagpapaalala sa kanya na iyon mismo ay dahilan lamang kung bakit susubukan nilang akitin ang mga tao sa kanlurang rehiyon. Sinabi ni Theo sa lahat na maraming pera ang kanyang prinsipe, kaya lahat sila ay makakakuha ng matabang sweldo kung gagawin nila ang trabaho ng tama. Lahat ay nabigla nang marinig ito at sabik na magsimula. Isang batang lalaki ang nagtanong kung isasama ba ang maliit na bata. Bilang tugon, kumpiyansa ang batang babae at sinabi na hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman para sa trabahong ito. Ipinaalala sa kanya ng batang lalaki na inutusan ng hari ang mga sundalo at kabalyero na patayin ang mga witch na kanilang makikita, na inilalagay ang bawat babae sa panganib kapag nahuli ng mga gwardya. Ngunit kung susumahin, mas gugustuhin nilang pumatay ng mga tao kaysa palayain sila. Biglang may naisip si Theo habang inaalala ang mga batang babae na nakita niyang nakabitin sa bitayan sa labas ng lungsod, sila pala ay mga witch. Sinimulan niyang ipagdasal si Prinsipe Roland na maging hari sa lalong madaling panahon dahil siya lang ang makakapaglinis ng kaguluhang ito. Kumalat na ang balita tungkol sa isang barkong naglalayag patungo sa kanlurang rehiyon, at pinag-iisipan ng lahat na mag-migrate doon. Habang ang dalawang babaeng ito ay nasa sabik tungkol sa pag-asang magtungo sa kanluran, may napansin ang maliit na batang babae sa kanyang palad, isang itim na batik na nagsisimulang lumitaw. Biglang sumambulat ang kaguluhan sa mga tolda habang ang ilang tao ay nagsimulang humagulhol sa sakit. Isang kakaibang bagay na parang sakit ang kumakalat sa kanilang mga katawan, at nagmamakaawa sila na ayaw pa nilang mamatay. Sa labas ng simbahan, isang pulutong ng mga tao ang nagtitipon habang nangangaral ang mga pari tungkol sa kung paano nagdulot ng infeksyon ang mga witch. Nangangako sila na pupukse ng mga witch at tinitiyak sa nababagabag na mga tao na ang simbahan ay hindi palalampasan ito. Ang mga pari ay nagpahayag na ang simbahan ay nakabuo na ng isang banal na gamot. Muling sumiklab ang pag-asa sa mga tao, at kinuha ng pari ang kanilang pagkakataon at hinihimok silang italaga ang kanilang sarili ng buo sa simbahan upang matanggap ito. Ang mga desperadong tao ay mabilis na nagpapakita ng kanilang pagpayag na ibigay ang lahat sa simbahan para sa kaligtasan at hindi man lang nag-abala na tanungin ang mga salita ng bastardong pari. Bumalik sa ating duo, sinabi ni Margaret na kainahinala na ang mga witch ay maaaring maging responsable para sa salot na nangyayari. Sa sitwasyong ito, ang Divine Stone Judgment ay kayang maneutralize ng mabilis ang mga kapangyarihan ng mga witch. Kung hindi dahil doon, matagal nang nalipol ang buong rehiyon sa paligid ng Holy City ng Hermes. Ang unang biktima ay natagpuang nakahiga sa tabi ng kalsada, na natatakpan ng mga nakakahindik na itim na batik. Na nagmumukha siyang bangkay. Lumalabas na ito ang parehong lason na sinabi ng Pope kay Priest Min, ang lason na gagamitin sa King's City. Ito ay kumakalat lamang sa pamamagitan ng isang nabubulok na bangkay na dumadaloy sa hangin at maaaring makaapekto sa sinuman nang hindi na kailangang i-inject. Hindi nakakagulat na ang simbahan lamang ang may lunas para dito. Walang ideya ang dalawa tungkol sa sakit, kaya pinag-iisipan nila kung ano ang maaaring mangyari.
Pinanggit ni Theo na walang mga herbal na gamot ang gumana at ang kanilang dugo ay naging ganap na itim sa ilang kadahilanan. Ibinunyag niya na ang ilang mga refugee sa labas ng lungsod at maging ang mga ipinadala niya dito mula sa border town ay nakakuha ng parehong sakit. Ipinaliwanag niya na dahil sa makasariling pagpili ng mga rats sa mga refugee, hindi nila namamalayang naglagay din sila ng mga nahawaang tao sa mga barko. Hindi niya sila sinisisi, gayunpaman, ipinaalam lang naman niya sa kanila ang tungkol sa pakikipagtulungan sa mga maharlika ng King City upang ilipat ang mga refugee sa labas ng lungsod, kaya natural nilang isinama ang mga nahawahan para sa kaligtasan ng lungsod. Sinabi ni Theo kay Margaret na ihinto ang paglipat sa mga refugee sa ngayon, ngunit ang mga barkong nauna ay naglalayag na at maaaring may mga nahawaang tao pa rin, kaya sinabi niya kay Margaret na iuulat nila ito kay Prinsipe Roland na may mga nahawaang tao na paparating upang sila ay makapaghanda. Tiniyak ng dalaga sa kanya na ang kanyang nasasakupan ay kayang maghatid din ng mensahe na kumakalat na parang apoy sa mga merchants. Samantala, sa barko na may mga refugee, ang ibang mga tao ay nakakaramdam na ng sakit. Makikita ang parehong babae mula kanina na nakasakay, na may isang batang babae na nagbibigay sa kanya ng tubig. Isang lalaki ang nagbabala sa dalaga na huwag masyadong lumapit sa may sakit na babae dahil ang mga marka ay kumalat na sa kanyang leeg at hindi na rin siya magtatagal. Sinabi ng lalaki na mapapahamak silang lahat, na ikinaiyak ng dalaga. Maging ang ilan sa mga tripulante na nagdadala sa kanila ay nahawahan na ng infeksyon. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa, naniniwala ang dalaga na maliligtas sila sa sandaling makarating na sila sa kanlurang rehiyon. Pumasok ang isang lalaki, na sinasabing walang silbi ang lahat kahit saan man sila magpunta. Ang isang lalaki ay namagitan, na nagsasabing hindi ito magiging walang silbi dahil nasa panig nila si Prinsipe Roland. Ang susunod na eksena ay magdadala sa atin sa border town, kung saan inihahanda ni Carter ang mga sundalo, na humihimok sa kanila na huwag pabayaan ang kanilang pagbabantay dahil malapit nang dumating ang mga refugee sa silangang rehiyon. Seryoso si Prince Roland tungkol sa pagkaapurahan, lalo na matapos malaman na may mga taong may sakit na pupunta sa border town, at handa na siya para dito. Tapos at alam na ni Lily ang proseso ng pag-disinfect at sabik siyang tumulong sa pagpapagaling sa mga darating na may sakit. Ang mga infirmary camp ay na-set up na ng maaga, at ang mga nahawa ang individual mula sa mga barko ay dumating na. Sila ay ipinagsama sa mga tolda kung saan sila ay tinitingnan ni Lily ng may lubos na pag-iingat upang maiwasan ang takot at mapanatili ang kaligtasan. Nakapiring ang mga biktima kaya hindi nila makita si Lily, na masigasig na nagtatrabaho sa kabila ng isang counter. Nagpatupad si Prince Roland ng isang sistema para pigilan ang mga biktima na makalapit kay Lily, na tinitiyak na ligtas silang totretuhan mula sa kabilang panig ng isang counter. Ang unang pasyente ay isang sundalo mula sa border town na nakasakay sa barko. Agad na sinimula ni Lily ang proseso ng kanyang pagpapagaling kasama ang prinsipe na masigasig na nanunood. Nang matapos na siya, nagtanong si Prince Roland kung tapos na siya, at kinumpirma ni Lily na natapos na niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang pasyente kung ano ang kanyang nararamdaman. Sinabi ng sundalo na medyo maganda na ang pakiramdam niya, pero pagkatapos ay talagang nabigla siya nang malaman niyang si Prinsipe Roland ang kumausap sa kanya. Ang sundalo ay agad na sumaludo sa prinsipe na may malaking ngiti sa kanyang mukha, na nagpapahayag na kamangha-mangha ang kanyang nararamdaman. Tumingin kay Lily, humingi ng paglilinaw si Prinsipe Roland. Ipinaliwanag ni Lily na ang mga sintomas ay hindi tipikal na salot. Ang mga itim na spot ay mula sa sepsis na nagdudulot ng cyanosis. Kahit na pagkatapos patayin ng Yersinia pestis bacteria, ang mga batik na ito ay tumatagal ng ilang oras upang maglaho pabalik sa normal. Sinabihan ng prinsipe ang napagaling na mga sundalo na tipunin ang iba pang mga kawal at ipadala sila na halos 10 lang muna sa bawat ilang oras. Ang sundalo ay tumanggo ng may pasasalamat, nagpapasalamat kay Nanoa sa pagpapagaling, ngunit itinutuwid siya ni Prinsipe Roland, na sinasabing ito ay si Lily, at hindi si Nanoa, na si Nanoa ay nagpapagaling sa mga pinsala kung saan ay may mga dumudugo. Nang marinig ito, mabilis na ipinakita ng sundalo ang kanyang paggalang kay si Lily, na lubhang nagpamotivate sa kanya. Ito marahil ang unang pagkakataon na siya ay mukhang napaka-relax at natural, dahil siya ay karaniwang kumikilos na parang matigas ang ulo.
Pero ilang sandali lamang, bumalik siya sa pagiging moldit habang nagbablush ng bahagya, sinasabing hindi na niya kailangan ng pasasalamat. Tinukso siya ni Prinsipe Roland, nagtatanong kung bakit siya namumula ng husto, pagkatapos ay binigyan siya ng malumanay na tapik.